So we examined Ma'am LV at our institution last September 5. Kung ooperahan ho natin, tatanggalin ho natin yung na-displace na natural lens at papalitan ho natin ng artificial na lens. Ang ibig sabihin po, pag ilalagay sa tamang lugar, may posibilidad na makakita, makabanaag ng kaunting liwanag. Trauma is one of the many possible causes, Your Honor. What are the other possible causes? Other causes can be from infection, from chronic inflammation, from metabolic causes, and trauma is just one of these possible causes. Administer the oath, Committee Secretary. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Thank you. Mr. Chairman, the oath has been administered. Maraming salamat. To refresh the memory of the members of this committee, during the last hearing, the committee assisted the family of Miss Elby Vergara to have a medical checkup and brought to the Philippine General Hospital by the Senate clinic. May we know from the resource person, the appropriate resource person present here? I think Philippine General Hospital is present here, as well as the Batangas Medical Center. May we know the results of the physical examination conducted by the medical authorities coming from the Philippine General Hospital? Sino magkasalita? And if you have a PowerPoint presentation, Yes, we have a the prepared committee slide will po. allow you to do the same. Technical, are you ready? Yes. Can you annotate what you have for us here? Next slide, please. Next slide po. So we examined, I'm Dr. Joe Poblete, together with me is Dr. Elaine Diaz. So we are from the Philippine General Hospital. So we examined Ma'am LV at our institution last September 5 with the following findings. So I'm showing the patient's right eye as examined using the slit lamp examination. No? Isang uri po ng aparato para mas makita natin yung mas maliliit na detalye ng mata. Ito ho yung itsura ng kanang mata ni Ma'am LV. Nakikita ho natin, no? Meron hong puti sa gitna na bilog, no? Sa kristal ng mata or cornea. Before that, you're a specialist, eye specialist. Yes po. Ophthalmologist. Yes, sir. All right. Yes, Your Honor. So what we're seeing po is calcific plaque, no? Parang kaliskis po, no? Sa kristal ng mata. At bukod ho doon, yung kristal po mismo ng mata, marami ho siyang maliliit na ugat, no? Hindi na ho siya klaro ng kagaya po ng sa normal na tao. Bukod ho doon, sa ilalim po niya, meron hong parang membrane na nakita, parang balok po na tumatakip doon sa gitna ng paningin, kaya halos wala na ho siyang makita. Yung paningin ho ng kanang mata, hand movement with fair light projection, ibig sabihin, nakakaaninag na lang po ng galaw ng kamay at nakakasabi po kung saan po yung direksyon ng ilaw. Ganun na lang po kalabo yung natitirang paningin. Next slide po. Yung susunod po na larawan, ito naman ho yung kaliwang mata ni Ma'am LV. Nakikita niyo po na kakaiba na ho yung itsura. No? Ang tawag ho dito sa kondisyon na ito ay phthisis bulbi. Ibig sabihin ho, kuluntoy na ho yung mata, malambot na ho dahil sa malaking damage na tinamasa niya. No? Ano po, Doktor, ano po yung mga guhit-guhit na brown? Yan ho yung dati niyang cornea, no? Na umimpis na po. Kaya ho ganyan yung itsura. No? Yung matang po yan ay no light perception. Ibig sabihin, bulag na po talaga. Hindi na ho nakakakita ni aninag ng ilaw. So, because hindi ho kami makakita ng lagay po ng likod ng mata ni Ma'am sa kanan, nagsagawa ho kami ng additional test, no? Ocular ultrasound ho yung tawag. Next slide po. Makikita ho natin, base ho doon sa isinailalim po namin na ginawa ho namin na ultrasound, na hindi lang sa harap ng mata yung problema. No? Maging yung lente po ng mata ni Ma'am, wala sa tamang posisyon, maaaring na displace po, no, palikod, at mismo yung retina ho niya, yung isang bahagi po ng mata na importante sa paningin, ay may bahagi po na natuklap. No? Next slide po. So ang final na diagnosis ko namin para kay Ma'am LV,
Para sa kanang mata po niya, diniagnose po namin yung kanang mata as a case of intracameral fibrovascular proliferative membranes, probably from chronic neglected inflammation, as well as corneal glaucoma with calcific plaque, incomplete posterior vitreous detachment and vitreous membrane with focal retinal traction by ultrasound. Yung sa kaliwa naman po, Sa layman's terms, ano ibig Apo. sabihin po? pasensya na po sa technical term, no? Yung unang bahagi po, yung intracameral fibrovascular proliferative membrane, ito ho yung nabanggit ko po kanina na parang membrane or balok na nandun ho sa loob ng mata niya na tumatakip po dun sa pupil or dun sa butas ng mata. At yung naiisip ho namin na posibleng dahilan po nun is a chronic neglected inflammation. Ibig sabihin, matagal na hong nangyayari po ito, no? Dahil sa matinding pamamaga na hindi po nagawan ng karampatang lunas. Kaya ho siya nagkaganoon. Bukod ho doon, yung calcific plaque po, yung parang kaliskis sa kristal ng mata, nasa diagnosis din po. At yung nakita rin po sa ultrasound na parang may bahagi po ng retina na natuklap. No? At saka ho yung lente na wala sa tamang posisyon. Yung sa kaliwa, yun po yung nabanggit ko na lumiit na ho yung mata. Nag-shrink na po, naging kuluntoy na. Kaya ho ganun ho yung itsura. Ang tawag ko doon ay phthisis bulbae. Wala po sinabi niya wala sa tamang posisyon, pwedeng ilagay sa tamang posisyon, sa kanan, yung sa kanang mata. Kung ooperahan ho natin, tatanggalin ho natin yung na-displace na natural lens at papalitan ho natin ng artificial na lens. Ang ibig sabihin po, pag ilalagay sa tamang lugar, may posibilidad na makakita, makabanaag ng kaunting liwanag. Next slide po. Allow me to answer that using the next slide. So yung plano po natin para sa pasyente kay Ma'am LV is to offer the following surgeries po, no? Ayusin ho natin yung harap ng mata niya. Ang tawag ho doon ay anterior chamber reconstruction at bukod ho doon, ayusin din ho natin yung likod. Ang tawag ho doon is sparse plana vitrectomy, no? Yung lensectomy po, yun po yung paraan ng pagtanggal ng lente na na-displace. Tapos saka ho tayo maglalagay ng artificial na intraocular lens na tinatawag. Bukod ho doon, dahil po yung kristal ng mata po ni ma'am ay malabo na, nangangailangan po siya ng corneal transplant, no? Or optical penetrating keratoplasty. Yun ho is a major operation at kailangan po ng paghahanda bago siya maoperahan. Okay, Doc, with the permission of the chair. All of these are trauma-related, am I right? Trauma is one of the many possible causes, Your Honor. What are the other possible causes? Other causes can be from infection, from chronic inflammation, from metabolic causes, and trauma is just one of these possible causes. All right. Meron pa ba siyang pag-asa makakita? If matuloy itong surgery. We have advised the patient regarding guarded prognosis. Sa ibig sabihin ho, kahit gawin ho natin po yung operasyon dahil matindi na ho yung damage na tinamasa ng kanang mata, wala pong kasiguraduhan regarding the result of the operation. Na kahit operahan ho natin, hindi natin magagarantiya na makakakita ho siya. So how many percent is she blind? 100%? Left and right eye? The left eye, sir, is 100% blind, no light perception. However, the right po, meron pa siyang naaaninag na hand movement, paggalaw ng kamay, at kaya niya pa hong masabi kung saan po yung direksyon ng ilaw. Pero malabo na ho talaga. All right. You still have any presentation? That's my final slide po, Your Honor. You have a written report of what you've just narrated to us. Yeah. We issued the clinical abstract to the Senate physician po. Do we have a copy of that, COMSEC? The COMSEC is directed to retrieve a copy of the report given to the Senate Medical Office, and that would form part of the records of this proceeding. So the record. Senator